It's Thursday morning mga kaibigan, and may client tayo dito. Yes, this is an Epson L3110 stock up. Pagmamayari ng school, kitang-kita naman. Okay, so test print tayo. Hindi ko alam kung anong issue nito, basta nilagay na lang dito sa shop. Ayaw mag-turn on. Not turning on. Uy, ano yun? Buksan na nga. Bakit naman kasi natanggal yan? Yun. So, not turning on tong printer nila, ma'am. Yun. Alright. Not turning on. Pero nakita ko hindi nakasaksak. And one more thing. Ano to? Oh, inamag na oh. Sa ganitong itsura nito, talagang hindi aandar to. Try natin i-reconnect. Kasi hindi nakakonect kanina mga kaibigan. Testingin nga natin ulit. Ayaw mag-turn on eh. Mandar na. Yan. Test print tayo. Tignan natin kung anong problema niya. Sapot. Pinamahayan na. Okay naman. Okay. So missing blue. Blue and yellow hindi siya buo. Red okay pa and black okay pa. Okay. Buksan natin 'to. Check nga natin sa mag-gloves lang ako mga kaibigan.
Check natin sa kanyang purge unit, mga kaibigan. Tignan natin kung hindi ito barado. So far so good. Labas natin yung kanyang print head. Baka kasi yan ang problema. Baka barado yung... Check natin ang tank. So ang concern natin is blue and yellow. So blue, good tank. Yellow. Ang remarks natin tatlo. Color. Good. So ayan. Okay. So tignan natin kung hindi siya barado, mga kaibigan. Syempre gamit natin cleaning solution, walang iba kundi si Kikui cleaning solution. Picturean ko lang. Kailangan to kasi sa mga schools. Yellow. Unahin natin sa yellow. Okay, so hindi buo ang yellow niya. Okay. Next, red. Medyo okay pa sa red. Usable pa yan kapag ka nag-print into high quality. And blue, which is also one of our concerns. Okay, super barado. Wala. Alright. So gagamitan natin to ng ating cleaning solution. Make sure na wag nyong babasain dito, mga kaibigan, ha? So sa mga super clogged na mga print head, ang gamit ko nga pala, mga kaibigan, is a combination of Kui cleaning solution plus let's just say 70% Kui cleaning solution and a mixture of 30% muriatic acid. Tamang pag-iingat lang. This is just one way to save it. Kung hindi talaga kaya, wala na. Basta just be careful, wag masyadong patagalin sa loob ng printhead yung mainit.
Konting muriatic acid. Then dapat mas marami ang cleaning solution. So yan, yung mixture natin. Yan. It's just one way to save it, mga kaibigan, kung kaya pa. Yan, so kuha tayo dito. Okay. And then dapat meron kayong naka-standby na pure cleaning solution. So dalawa to. This is our formula and this is our cleaning solution. So papadaanan natin to slowly, then banatan natin agad ng pure cleaning solution. So let's start with yellow. Buga. You know. So napalabas naman agad. Yung cleaning solution agad. Okay. We just leave it there. Wait lang, may client ako. Yan. So ganun yun. After may apply yung ating solution, konting-konti lang doon. Basta kapag napalabas na, okay na. Then, pure cleaning solution na. So, gladly napalabas natin ang yellow ng buo. Now, let's proceed with the next one. Sa red naman tayo. Red, medyo okay pa sa red eh. So, maglagay tayo dito ng pure clean sol. Yan. And nandito naman yung ating 70% clean sol and 30% muriatic acid. Banatan nga natin yung blue kasi yung blue ang super clogged. So padaanan natin. You know. So as in super barado siya. Pero tignan natin kung makakaya pa natin. Blue. Uy, mukhang ayaw lumabas mga kaibigan. Mahina ba yung ating cleaning solution? Super clog talaga siya eh. Yun no. So super clog siya. Okay. Alright. So magdagdag tayo ng ating muriatic acid. Dagdagan natin kasi medyo matapang siya. Medyo pumapalag. Careful lang. Yan. Yun. Blue. In matapang, pumapalag mga kaibigan, no? Ayaw niyang lumabas. Yan. Sige pa. Basta pagkatapos nito, applyan nyo agad mga kaibigan, ha? You know, konting patak lang talaga yung lumalabas. I see progress. May nakikita akong progress. Sama pa, I see progress. May nakikita akong progress. So kasi as in super clog, dadalawang spray lang ata yung lumalabas kanina. Ang tapang. As in pahirapan, no? Yun, no? Wala pa rin. I see progress.
40%. Sige na, buhos mo na lahat. Yan na, palabas na. Pump out, pump in. Sige na. Okay, so banatan natin. Ay, hindi pa buo mga kaibigan. Mag-reapply tayo ng pure cleaning solution kasi hindi dapat magtagal dyan. Yun o. So parang kargahan nyo sa loob. Ayan. Meron pang konti. Para lang hindi mag-stack up dun yung init. Okay, as in super duper pumapalag. Ayan, balik tayo sa ating solution. This is just one way to save it. Kung wala pa rin, wala na talaga. %80. Okay. So hindi pa masyadong buo. Balik tayo dito sa may pure cleaning solution. Then padaanan natin agad para matanggal agad yung dumi, ay yung init. So 80% done. Lumalakas na rin. So kargahan ko lang para ganyan. Okay, so kargahan lang natin na ganyan muna. Then balikan natin. 90% done. Konting-konti na lang. Sige na, labas mo na lahat. Pump out, pump in. 95% done. Sige na. Yan, kita nyo naman mga kaibigan, buong buo na yung spray nya. Okay, then pure cleaning solution. Again, padaanan natin. Then para mag-i-standby tayo ng cleaning solution sa loob. Okay. Iyon. Nice. So, uy. Yan. Mga insidenteng ganon, nabasa. Hindi maiiwasan yung ganon. So, pero make sure na patuyuan natin. Okay. So, not 100%, pero almost. Pure cleaning solution plus our formula. Konti pa. Sa red naman tayo ngayon this time. Red complete. Then yung cleaning solution natin na pure. So nabasa ko to mga kaibigan, kailangan patuyuan. Yun. So complete. Balik tayo sa blue. Okay, blue,
let's just say 99% done. Balikan natin si yellow. Okay. Then si black, padaanan ulit natin. Good black. Alright. So, ngayon, since nabasa natin kanina, hindi natin pwedeng isaksak to for now. Kailangan natin siyang patuyuan. So, kung mayroon kayong blower, heater, o basta patuyuan. So, okay. So, standby lang muna natin siya. Kailangan lang munang patuyuan. So, while waiting, mag-standby lang tayo ng ink dito. Ay, ng pure cleaning solution sa loob para hindi siya tumigas. Kasi mainit yun eh. Alright. So, dispose. Sensya na, masyadong madumi. Masyado nang makalat ang pinaggagawa natin. Rest na muna natin tong ating formula. Again, formula natin, napanood nyo naman siguro kanina mga kaibigan, no? So it's just one way to save it. Dati kasi kapag naglalagay tayo ng pure, as per experiment natin noon, mas lalong bumabara yung printhead. So yan. So naka-standby lang muna siya. Yung cleaning solution sa loob. Okay. Para hindi siya tumigas. Yun. Minsan dapat extra careful din tayo. Nababasa. Pero make sure na walang nakasaksak dyan. And kung sa tingin natin meron tayong nabasa, alam na ang gagawin, kailangan patuyuan. So standby lang muna natin siya na ganyan. Napatuyuan na natin yung ating printhead. Ngayon, let's put it back. Pero make sure na i-check nyo. Hindi dapat nabasa yung pins. One way to check it is putting in, then remove. Tignan nyo kung walang basa-basa. Wala naman. Put it back again. Alright.
Ito, not 100% buo yung quality. I'm sure with that. Pero at least usable. Lahat ng kulay. Okay? Maliban na lang kung merong problema yung kanyang purge unit, eh kailangan din palitan yan since magmamayari ito ng school. Di ko muna ilalagay yung kanyang screw. Good tank, good purge unit, good ink damper. Ngayon yung printhead na sinubukan natin siyang isalba. Ngayon susubukan natin ulit. Kung wala pa rin, sa purge unit tayo. Ito. Okay. So let's turn this one on. Pasensya na. Masyadong makalat chuchi. Alright. Kapag nag red blink yan, pag turn on nyo, pagkatapos nyo mag declogging, shorted yun. Shorted ang printhead nun. So, ibig sabihin basa yun na naisaksak ninyo. Ang problema dun, masisira din yung logic board, the fuse especially. So this time, ang gagawin natin, magpa-perform tayo ng isang beses na pag head clean. Check muna natin yung okay. Mag-cleaning tayo dito. Kahit isang beses na ink charge, then I'll update you kung meron ng result. Right. So, yung medyo sinusundo. Print na tayo mga kaibigan. Nailagay na natin. Mag-test print na tayo kung napalabas na natin yung ano ba yan. Print. Okay. So pinaka downfall natin yellow, not clear or clear pa rin but still then usable. Napalabas yung mga kulay. Yan. So napalabas naman lahat mga kaibigan. Through yung solution natin. Nonetheless, usable. Thank you for watching.